Isang maganda at pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Maghintay lamang po tayo ng ilang saglit upang hintayin po natin yung iba nating mga kasama na makapanood ng ating online prayer. Muli po isang maganda at pinagpalang hapon po sa bawat isa. At alam ko po na ang bawat isa ay nangangailangan ng kapayapaan at katahimikan. Kaya po hindi na ako tumuloy kumanta. Ayan po. Muli, isang maganda at pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating online prayer na ginaganap everyday sa ganap na alas 5 ng hapon. And for this time, I would like to say thank you sa ating Panginoon dahil sa opportunity na ito na makapaghayag ng kanyang salita sa inyo. And binabati ko sa hapon na ito si na Pastor Tom Martin and Sis Malu Martin, Pastor Ray and Ate Shelly De Los Santos and family, Tita Presi Santiago, Pastora Shirley and Kuya Manny Martin, Pastora Carla Libuan Teresa. Hello po Pastora, Pastor Orly and Sisnet Limhoko, and binabati ko rin po lahat ng mga nasa Christ Ambassadors Main Church and Christ Ambassadors Pansinaw and lahat ng Christ Ambassadors International. At binabati ko rin po si Pastora Zaralyn Binuya, Pastora Sam, Pastora Lynn, and Tita Debbie Binuya Barona, and sa lahat ng mga Christ Ambassadors Gapan. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Alright, bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Ama, salamat po sa oras nito. Tunay nga po, salamat po sa panibagong salita niyong aming mapakikinggan, mapagbubulay-bulayan. Maraming salamat po na kayo nga po ang siya manguna sa buhay ng bawat isa. Maranasan ka nga po ng bawat isa at maranasan ng bawat isa yung kapayapaan mo at makita namin yung napakagandang plano nyo sa aming buhay. Makita namin yung mga bagay na ginagawa ninyo, mga bagay na ginawa ninyo at mga bagay na inihanda nyo nga po para sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat po. Patuloy na kayo nga po ang siyang manguna sa akin. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen at Amen. On behalf of Christ Ambassadors Gapan, I am Bro David Morris Iyumol, ang makakasama nyo sa hapon na ito. At wala nang intro-intro, wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin to. Ang pag-uusapan natin sa hapon na ito ay napapanahon, lalo na sa buhay ng bawat isa. At alam naman natin na wala tayo sa maayos na sitwasyon. May kanya-kanya tayong kinahaharap sa buhay. And may kanya-kanya tayong pinapaniwalaan. May kanya-kanya tayong plano. Yun. So, ang nais ko lamang pong pag-usapan natin sa hapon na ito ay patungkol sa kung ano nga ba yung tayo sa harap ng Panginoon. At nais ko pong pag-usapan natin sa hapon na ito ay yung word na ito. May tama ka. Kung kayo po ay may kasama, pakisabi sa kasama nyo po, may tama ka. Ayan po, sa hapon na ito, malalaman po natin na ang bawat isa sa atin ay may tama. Ayan.
May dalawang katanungan po ko na nais tanungin sa buhay ng bawat isa. Ang una, what's on your mind? Ang sabi sa Romans 2 verse 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Marami tayong plano at lalo ang nangyari sa dami nating plano sa mga dinami-dami ng ating gustong gawin, lahat ng bagay ng ito ay nabago dahil sa pandemic. And ngayon din meron tayong mga gustong mangyari sa buhay natin. And yung goal natin sa buhay natin ay maging successful tayo, magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng magandang future. At sa panahon ngayon, maraming nawalan ng trabaho, maraming hindi ayos yung kanilang buhay. Kaya ang nangyayari, kumbaga yung goal nila sa buhay, yung hopes nila, yung dreams nila, na nakakalimutan nila na out of focus sila sa buhay nila. At ang nalalaro sa kanilang kaisipan ay kung ano yung takbo ng ating mundo ngayon. COVID dito, COVID doon, puro COVID, wala namang kabig. Ayun, laman ng social media, laman ng balita, laman ng mga usapan, ay puro na lang mga negatibo dahil nga sa naging sitwasyon, dahil sa pandemic. Kaya actually, ang isip ng tao ngayon, may something na nagpapahirap mag-process ng isip. Kaya marami ngayon yung mga stress, mga depressed, dahil sa mga nangyayari at lalo na sa nilalaro nila sa kanilang kaisipan. Given hindi exempted dito yung mga Kristiyano. Sa ating mga Kristiyano, may magandang bagay, mga pangako ang Diyos para sa atin. At alam naman natin na tayo ngayon yung nagbe-benefits ng mga bagay or na tayo yung nagbe-benefits ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya may maraming dahil doon nagkaroon tayo ng kagalingan yung dahil sa kanya mayroon tayong kasaganaan, buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, mayroon tayong kapayapaan, lahat ng mabubutit magagandang kaloob na mula sa Panginoon. And alam nyo ba na ayaw maranasan or ayaw iparanas ito sa atin ng kaaway dahil sobrang nagseselo siya sa atin. Kaya ang ginagawa niya, ang una niyang tinitira sa buhay ng tao ay yung utang. Dinidistract niya tayo. At yung weapon niya sa buhay ng bawat isa sa atin, kasinungalingan. Pinupuno niya ng kasinungalingan yung utak natin na ito para ma-out of focus tayo sa kung ano nga bang bagay, mga bagay mabubuti at mga perpektong bagay ang kaloob sa atin ng Panginoon, ang plano sa atin ng Panginoon, ang magandang buhay na kaloob sa atin ng Panginoon. Gusto niya, wag natin makita yon, kaya purong kasinungalingan ang binabato niya sa ating mga utak. At alam niyo po ba na ang tukso ng kaaway ay salita rin ng Panginoon, gaya ng pagtukso niya sa ating Panginoong Hesus. Sabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito dahil nasusulat, di ba? Pero ang panlaban din po sa mga kasinungalingan ng kaaway, although kinukot ng kaaway yung word of God, pero out of context. Kaya mahalaga sa buhay po natin, lagi tayong may bala na nasusulat. Hindi yung kapag kapag nandun tayo sa tukso, basta sasabihin lang natin sa sarili natin, nasusulat. Kung tayo tanungin ng kaway, ano ang nasusulat?
basta nasusulat. Ayan po, kailangan po lagi tayong filled, yung mind natin laging filled ng salita ng Panginoon. Faith comes from hearing and hearing the word of God. And diyan magsisimula yung encouragement at yung kalinawan ng pag-iisip. Kaya nga ulit babasahin ko po sa inyo ang Romans 12 verse 2, sabi dito, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Renewing of mind, ibig sabihin, yung mag-focus tayo sa kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon, yung mga katotohanan, yung mga bagay na bigay sa atin ng Panginoon, doon tayo mag-focus. Yun yung i-fill natin sa utak natin at wag yung mga negatibong bagay na nasa paligid natin. Next, ang nais ko pong itanong sa bawat isa ay, what are you saying? Ano nga ba yung sinasabi natin sa buhay natin? Maraming tao ang binibigyan ng limitasyon yung kanilang sarili. Dahil sa nangyari or dahil sa reality, nasasabi ng isang tao na, wala nang pag-asa ang buhay ko. Hanggang dito na lamang ako. Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Ayan po. Huwag po nating limitahan ang ating sarili. At nais ko pong ipaalala sa buhay ng bawat isa na limitless yung ating creator and create niya tayo, kilala niya tayo, may maganda siyang plano para sa ating lahat. Hindi maarok ng ating kaisipan yung kaisipan ng ating creator. Sabi ng Proverbs 18 verse 21, "Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit." Death and life are in the power of our tongue. Kung ano yung sinasambit ng ating mga labi, ng bibig natin, yan ang mangyayari sa atin. Kaya sabi, what you confess, you will possess. Kaya mahalaga rin po na kung ano nga ba yung mga bagay na hindi lamang iniisip natin, kundi mga bagay na binabanggit natin. At kaya nga po tayo may mga positive confession na para i-confess natin sa buhay natin na, for example, in the midst of sickness, wag nating i-confess o wag mag-manifest sa atin yung sickness, yung sakit. But ang i-confess natin, ang dapat mag-manifest sa buhay natin ay yung kagalingan na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Lahat ng mabubuti at mga magaganda, perpektong kaloob, yan po yung i-confess natin sa buhay natin. At lalo na sa pagising natin ng umaga, kapag unat mo ng kamay mo, ano ang lumalabas sa bibig mo? Ito ba ay reklamo or pasasalamat sa ating Panginoon? No matter what, ano man yung sitwasyon mo or ano man yung lagay ng umaga mo, ano man yung lagay ng gising mo, laging dapat maging unang ah, bukas ng ating bibig ay purong pasasalamat sa Panginoon dahil sa panibagong buhay na kaloob niya sa atin. Na nabuhay ka pa, gumising ka pa, isang napakalaking biyaya yun sa Panginoon. Yung buhay ka, bonus, may lakas ka, provisions, blessings, bonus yan na galing sa Panginoon. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya ang lagi natin i-confess sa mga labi natin ay yung mga pangako ng Panginoon, yung lahat ng mabubuti, magagandang kaloob na mula sa Kanya. Mga positive confessions, meron po tayo niyan. And isa po sa
favorite ko lagi sa buhay ko, yung no weapon formed against me shall prosper and the gates of hell cannot prevail against me because I am protected by the blood of the Lamb. Yan po. At isa pang ano, yung we're created in the likeness and image of God. Kaya gano'n man sabi natin pangit yung gising mo, pangit yung umaga mo, pero pagtingin mo sa salamin, grabe, napakagwapo, napakagandang bagay. Creation ng Panginoon ang nakita mo. Special tayo sa Panginoon. Kaya ulitin ko po yung una, what's on our mind, lagi nating i-fill yung mind natin ng word ng Panginoon at laging babanggitin ng ating mga labi lahat ng mabubuti, magagandang bagay na kaloob ng Panginoon. Sabi nga rin na right believing produces right living. And sa kung ano yung pinaniniwalaan kasi natin, yun tayo. Kung ano yung sinasabi natin, yun tayo. Yan po lagi natin tatandaan. Kaya kung sinasabi mo na wala ng pag-asa, tama ka. Kung sinasabi mo may pag-asa, tama ka rin. Kung sinasabi mo na may magandang buhay na nakalaan sa'yo, tama ka. Kung sinasabi mo na hanggang dito ka na lang, tama ka rin. Kung yung dreams mo, sinasabi mo na maaabot mo yung mga pangarap mo sa buhay, tama ka. Sinasabi mo na hindi mo kayang abutin yung buhay mo, kaya gagawin mo, lalagyan mo ng limitasyon yung sarili mo. Kahit ganito na lang. Lord, gusto ko ng kotse, yung Ford Ranger Raptor. Tapos, in reality, wala ka naman ganun kalakihang sweldo, 'di ba? Sabihin mo, ay, Lord, kahit TMX na lang. 'Di ba? Wag natin limitahan yung kakayanan ng Panginoon natin. At yung ang lagi nating i-field sa mind natin yung mga promise niya, mga words of encouragement na nagmumula sa salita ng Panginoon at laging mabanggit ng ating mga bibig lahat ng mabubuti at magagandang kaloob ng Panginoon. What you believe produces the life that you're going to live. Ayun yan. Kaya po, nasabi ko na may tama ka dahil ulitin ko po, what you believe produces the life that you are going to live. Kaya po sa buhay natin mahalaga dahil yung tayo din po talaga yung gumagawa ng buhay natin eh. Sa kung ano yung pinaniniwalaan natin, sinasabi natin sa buhay natin, yun ang mangyayari. Kaya po sabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa Kanya lamang po tayo patuloy na maniwala, magtiwala sa Kanyang plano, sa Kanyang perfect time, sa Kanyang nais sa mga nais niya sa buhay natin. Yun yung paniwalaan po natin sa buhay natin. May magandang plano po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At naparito siya sa mundong ito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. At nang dahil sa kanyang tinapos na gawa, lahat ng mabubutit magagandang kaloob na ito, ang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, yung great future, yung better future, yun po, dun po tayo nakadestin. Nakadestin tayo sa success. Nakadestin tayo upang magtagumpay sa buhay. Because we are more than conqueror. We are victorious. Yan po yung lagi nating i-field sa mind natin. Yan po yung lagi nating babanggitin sa buhay natin na hindi tayo talunan, hindi tayo mahirap, mayaman ang ating Panginoon. Sagana ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, lagi mong aalalahanin na sa Panginoon kalumapit dahil sa kanya naroon ang tunay na pag-asa ng buhay. Kaya po sa oras na ito, kung
ikaw ay bago pa lang nakapakinig ng mga ganitong mensahe. At kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa sa buhay, kung nahihirapan ka na, kung hindi mo na alam yung gagawin mo, kung nasira yung focus mo na ma-achieve yung dreams mo, kung nasira yung focus mo patungo sa success mo, kung puro negatibo na lamang ang nakikita mo sa buhay mo, sa paligid mo, kapatid, nais kong sabihin sa iyo na mahal ka ng Panginoon, kaya niya inalay yung kanyang buhay, siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan, at hindi lamang yon, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, buhay na walang hanggan, at tayo'y magkaroon ng kagalingan, kapayapaan, lahat na mabubuti at magagandang kaloob, yung provision niya, yung mga pangako ng Diyos sa atin, yun ang kaloob niya para sa atin nang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, nang dahil sa kanyang tinapos na gawa. Kaya sa oras na ito, nais ko na sabayan mo ako sa panalangin na ito, at angkinin mo na ang panalangin na ito ay panalangin mo. Ito ay panalangin ng pagtanggap sa kanya, pagtanggap na siya yung iyong tanging pag-asa, siya yung tanging pag-asa ng buhay mo, siya ang tanging solusyon sa lahat ng mga problema mo. Kaya kapatid, sabayan mo ako sa panalangin na ito, sambitin ng iyong mga labi. Panginoon, sa oras pong ito, inaamin ko na ako'y nagkasala at isang makasalanan na hindi nararapat sa iyong kalooban. Ngunit dahil sa pagmamahal mo sa akin, sa wagas na pag-ibig mo, ibinigay mo ang iyong buktong na anak para sa akin, para sa aking mga kasalanan, upang ako'y magkaroon ng kaligtasan, upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ako'y magkaroon ng kapayapaan, ng pag-asa, ng kagalingan, ng kaginhawaan ng buhay, na magandang hinaharap, magandang future, magandang buhay. Nang dahil sa tinapos mong gawa, Panginoong Hesus, ika'y namatay, inilibing, at muling nabuhay upang maranasan ko ang lahat ng magaganda, mabubuti, at perpektong kaloob na mula sa Panginoon. At ako'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos, Hari, at tagapagligtas ng aking buhay. At simula rin po sa oras na ito, kayo na po ang siyang aking magiging Diyos, Hari, at tagapagligtas. Ang nais mo, ang plano mo, ang mangyari sa aking buhay. Ako'y magtitiwala sa iyo, sa iyong plano, sa iyong nais, at sa tamang panahon na inilaan niyo para sa akin, na makamit ang lahat ng mga nais ko sa buhay, na magkaroon ako ng magandang buhay. Maraming salamat po sa pag-asang nasa akin na ngayon. Salamat, Panginoong Hesus, na ikaw ay nasa aking buhay na ngayon. Sa iyong pangalan, Amen at Amen. At sa oras din pong ito, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa kabutihan nyo, sa kadakilaan nyo nga po sa aming buhay. Salamat po sa muling pagpapaalala sa amin na yung kapayapaan ay tanging sa iyo lamang namin matatagpuan ang solusyon sa aming mga problema, ang kagalingan, ang lahat ng aming mga pangangailangan ay sa iyo lamang po namin matatagpuan. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin ng mga bagay na ito.
Kaya, O Diyos, kami ngayon ay may pag-asa sa buhay na ito. May panibagong pag-asa, panibagong lakas, panibagong sigla upang harapin at ipagpatuloy yung buhay na ito, at lalo na harapin ang aming umaga na mayroon laging sigla at punong-puno ng pag-asa. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At salamat po sa biyayang kagalingan na kaloob nyo nga po sa lahat ng may sakit at karamdaman. Maraming salamat po sa ganap ng kagalingan ni Pastor Sam and Sister Lynn Vinuya, at sa lahat po ng nagsasuffer ng sickness ngayon, lalo na ng virus na ito, yung COVID, Panginoon. Salamat po na wag nga po kaming mag-focus sa kung ano nararamdaman ng aming physical na katawan, but makita ng aming mga mata yung tinapos mong gawa sa aming buhay, yung biyayang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa napakasaganang biyaya at pagpapala nyo nga po na ipinagkaloob nyo na nga po sa buhay ng bawat isa. Salamat po na may dakilang plano ka sa buhay ng bawat isa sa amin. May dakilang plano ka sa buhay ng bawat nakikinig, nakakapakinig ng panalangin na ito. Maraming salamat po. At tunay nga po sa aming buhay, patuloy naming dinideklara na walang anumang plano o gawa ang kaaway na mananaig laban sa amin, sapagkat kami ay balot at protektado ng iyong banal na dugo. At sa lahat po ng aming mga pastors, Panginoon, kami nagsasambit sa kanila ng kalakasan, ng pagpapala nyo, ng biyaya nyo, ng pag-ibig nyo na patuloy na maranasan nila sa kanilang buhay, yung biyaya ninyo sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, patuloy namin silang pinapanalangin. Maraming salamat po sa kanilang buhay na patuloy nyong ginagamit upang kami i-guide patungo sa inyo, patungkol sa biyaya mo, Panginoon, patungkol sa tinapos mong gawa, Panginoong Jesus, at sa buhay ng bawat leaders, workers ng Christ Ambassadors, at sa mga members. Salamat po sa magandang plano nyo nga po sa buhay ng bawat isa. Salamat nga po sa lahat ng magagandang kaloob, perfectong kaloob na ibinuhos nyo na nga po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, at patuloy na sa aming buhay, kayo nga po ang siyang ma-highlights sa aming isipan. Kayo nga po, ma-feel nga po yung mind namin ng mga salita nyo, word of encouragement na nagmumula sa iyo. At maraming salamat po na kung ano man po yung mga lalabas sa aming mga bibig, kung ano man po yung aming mga masasambit, ito ay magbibigay buhay, pag-asa para sa aming buhay, at higit sa lahat sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin. Salamat po na kami lubos na pinagpala, at kami ay pagpapala para sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay isa sa solusyon ng mundong ito. Salamat po na we are the salt and light of this world. Maraming salamat po, Ama. At tunay nga po na patuloy na mag-shine yung light ng bawat isa sa amin. Patuloy na mag-manifest yung light mo, yung image mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat po sa panibagong sigla na kaloob nyo sa amin sa oras na ito, sa panibagong lakas na kaloob nyo sa amin. Tunay nga po, patuloy na sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, sumusuporta at patuloy na sumusubaybay araw-araw sa ating online prayer. And tomorrow po mag-i-start na yung ating celebration para sa Feast of Tabernacle na sineselebrate natin every year. Once again po, tomorrow na po mag-i-start yung ating Feast of Tabernacle. At patuloy na
tamasahin ng bawat isa sa atin ang pagpapala ng Panginoon, ang masaganang biyaya niya sa buhay ng bawat isa sa atin, ang kapayapaan na hindi malirip ng kaisipan, ang patuloy nating maranasan sa ating buhay, lahat ng magaganda, perpektong kaloob na mula sa Panginoon ang maranasan natin. And because of Jesus, we are all blessed, highly favored, and deeply loved. Muli po, maraming maraming salamat po. To God be the glory. To God be the glory po.